The memories of Holy Thursday, because God wants us to remember, because He knows that we are weak and we tend to forget. That is our human weakness. We tend to easily forget. Ang buhay na alaala ng paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagad. Pero bakit kailangan panghugasan ang mga paa ng mga alagad? At sa paghuhugas ng paa ng mga alagad, kailangan ni Jesus na lumuhod. Kailangan ng yumuko. Kailangan hugasan ng mga paa sapagkat ito'y simbolo ng pakikipagkaibigan at pagiging malapit ni Jesus sa kanyang mga alagad. He established a deep bond of relationship with His disciples. Hindi ko na kayo alipin, kayo mga kaibigan ko. Oh, how great that act of Jesus was. Lumuhod ang Diyos sa harapan ng taong nilikha sa alabok para alisin at linisin ang mga paa na puno ng alabok. Angelingua gloriosi. The memory of the Eucharist. Kaya nga sa huling hapunan, kasama ng mga alagad, itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. Salamat po sa alaalang ito. Sapagkat kung di dahil sa alaalang ito, wala po tayong misang pinagdiriwang ngayon at sa araw-araw. And there would be no life in the church without the Eucharist. Because the Eucharist is the life-giving principle of the church. Mga kapatid, Biyernes Santo. Tinatawag din po itong Good Friday. Anong mabuti sa araw na ito? Mabuti bang nahirapan ng Diyos? Mabuti bang namatay ang Diyos? Mabuti ang araw na ito dahil pinili tayo ng Diyos sa kabila ng lahat upang makamit natin ang kaligtasan. Nang dahil sa pag-ibig, pinili pa rin tayo ni Jesus sa kabila ng maraming pagkakataon na hindi natin siya pinipili. Si Jesus ay patuloy na nagsasabi sa atin, pipiliin ko pa rin kayo, pipiliin pa rin kita.
Because Jesus is telling to each one of us today, you are worth sacrificing for. You are worth dying for. You are worth my pains and sufferings because I love you so much. Pipiliin tayo ng Diyos araw-araw. Pipiliin tayo ng Diyos hanggang sa susunod na habang buhay. Nang dahil sa pag-ibig, inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang makamit natin ang kaligtasan. Ang bawat isang tao ay ipinapanganak dito sa mundo upang mabuhay o umiral. Pero si Jesus, totoong tao at totoong Diyos, ay ipinanganak sa mundo hindi para mabuhay, kundi para mamatay, para sa ating lahat, para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan. True love is not only a feeling. True love is not only an emotion. True love, on the other hand, is a decision to love and giving up oneself so that others may live. Salamat, Panginoon. Salamat dahil may Biyernes Santo. Salamat sa krus na tanda ng iyong pagmamahal. Tandaan po natin, mga kapatid, isang napakagandang katotohanan ang iniiwan sa atin ngayong lahat. The cross of Christ is the greatest act of love. Gloria in excelsis Deo. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang dulo ng lahat ng ating inaasahan. Because of the gift of resurrection, death is no longer seen as a dead end, but a way that leads to never-ending life. Because of the gift of resurrection, sufferings are no longer seen as a punishment, but as a way that can lead us to our glorious end. Because of the gift of resurrection, we see the triumph of God's love, winning over sin and death. Salamat kay Jesus. Sa kanyang muling pagkabuhay, muling nabuksan ang pintuan ng langit at nagkaroon tayong lahat ng lugar sa tunay nating tahanan. Death is not our ultimate end. Heaven is our home. Christ rose from the dead to show us the way that will lead us all to heaven. Muli po, Happy Easter sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoong muling nabuhay.